It has been 2 days mula nang malaman ni Bianca na aksidente ang kanyang mga magulang at nang bumalik sila ni Gabriel sa Maynila. At sa loob ng 2 araw ay sila ni Roxy ang palagi magkasama. Marami itong tanong sa kanya, mga tanong na hindi naman niya magawang sagutin at sa huli, inililihis na lamang niya ang usapan. Marami rin itong napapansin sa kanya. "You changed, Bianca. You've changed a lot." Naalala niyang saad nito nang minsan, inaya siya nitong kumain sa labas. Kinabahan si Bianca sa sinabing iyon ng nobya. Ngunit hindi niya yun pinahalataan, just like what she always does, iniba na naman niya ang usapan. Mabuti na lang at hindi na nagtanong pa ulit si Roxy. Hindi na rin niya gaano nakakausap si Gabriel magmula ng araw na iyon. At ang totoo ay miss na niya ito. Tumatawag naman ito sa kanya, but just hearing Gabriel's voice is not enough para mapawi ang pagkamiss niya rito. She already apologized to him dahil sa ginawa niyang pagpapakilala dito kay Roxy. At naiintindihan naman siya ng binata. Hindi pa rin ito nakakadalo sa kanyang mga magulang sapagkat nag-iimbara ito sa sarili nitong kumpanya at ito rin ang pansamantalang nag-aasikaso sa kanilang kumpanya, which she is very thankful of dahil wala naman siyang alam sa pamamahala ng kumpanya. And here she is right now, on her way to her parents' private room. It was her who decided na iisang pribadong kwarto lamang ang kunin para sa kanyang mga magulang. Kagagaling niya lamang sa cafeteria ng ospital. Malapit na siya makarating sa kwarto ng kanyang mga magulang na makatanggap siya ng mensahe mula kay Gabriel. "I am in your parents' room. They are both awake now." Yun ang nakasaad sa mensaheng ipinadala ni Gabriel. Her heart almost jumped out in excitement na makabasa ang mensaheng pinapadala nito. Her parents are finally awake and she is now going to see Gabriel. Kaya naman halos lahat tumakbo na siya patungo sa kwarto ng kanyang mga magulang. Nang makarating siya, mabilis niyang binuksan ang pinto at kaagad nangilid ang kanyang mga luha na makita mga magulang, nagising na at kapwa nakaupo. Nanginginig siyang lumakad papasok ng kwarto. She can't take her eyes off of her parents. Ngunit ang ilang hakbang na lamang ang layo niya sa mga magulang, tumigil na siya sa paghakbang. Ngunit ang kanyang mga mata, nanatiling nakatingin sa kanyang mga magulang. Ni hindi na nga niya nabigyan ng pansin si Gabriel na nasa gilid naman ng kwarto at pataman lamang nakatitig sa kanya. "Mommy? Daddy?" Nanginginig ang mga labing sambit niya. Ngumiti ang kanyang ina at katulad niya, nangingilid din ang mga luha nito. Inilahad nito ang isang kamay nito at sinambit ang kanyang pangalan. "Bianca, anak!" And with that, tuluyan ang bumagsak ang kanyang mga luha as she walked towards her mother. Nang makalapit sa ina, mahigpit itong niyakap habang umiiyak. "I'm sorry, Mommy. I'm sorry. It was all my fault. Kung hindi sana ako naglayas, hindi niyo sana ako hahanapin. Hindi sana kayo maaksidente. It was all my fault. I'm sorry, Mommy. I'm really sorry," she said while crying. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang leeg ng ina. Marahang hinagod ng kanyang ina ang kanyang likod. Wari pinapatahan siya. "Shh! Tahan na, anak. Hindi mo kasalanan ang nangyari. It was an accident. Walang may gustong mangyari yun. Besides, we are now okay. Maayos ang kalagayan namin ng daddy mo, so hush now," her mom softly told her, then gently pushed her. Saka nito ikinulong ang kanyang mukha gamit ang mga palad nito. "Stop crying now, princess. Asa na matapang na Biancang kilala namin? Yung hindi basta-basta umiiyak dahil ang sabi niya, mga babae lang daw umiiyak at hindi daw siya babae." Pagpapatuloy nito that somehow made her laugh. Humiwalay siya sa ina saka tiningala ito. "Mommy naman." Nakangiting reklamo niya as she wiped her tears away. Ngunit ang kanyang atensyon ay tupunta sa kanyang ama na nasa katabing kama ng hinihigaan ng kanyang ina. Nang bigla itong magsalita. "Kami ang dapat na humingi ng tawad sa iyo, anak." Anito habang nakatungo at may malungkot na ngiti sa mga labi. "Dad, patawad kung hindi kami naging mabuting magulang sa iyo. Lalong-lalo na ako. Patawad kung mas inuuna namin ng trabaho at mas iniisip pa namin ang kung anong sasabihin ng ibang tao kesa kung ano ang mararamdaman mo. Patawad kung hindi namin inintindi. Patawad kung hindi ka man lang namin nagawang tanungin kung anong gusto mo. Patawad kung hindi ka man lang inisip kung anong gusto mo at kung ano makakapagpasaya sa iyo. Kaya ngayon gusto namin makabawi sa iyo." Her father finally looked at her. Sinalubong nito ang kanyang mga mata, saka ito nagpatuloy sa pagsasalita. "Simula ngayon, pinapangako namin na hahayaan ka na namin magdesisyon para sa sarili mo. Hindi ka na namin pipilitin pang gawin ang mga bagay na ayaw mo. And about the wedding?" Huminga muna ito ng malalim bago nagpatuloy. "Kung ayaw mo talaga magpakasal kay Gabriel, hindi ka na namin pipilitin pa.
Kung si Roxy talaga mahal mo, hahayaan at susuportahan ka namin. Kayo, sa relasyon ninyong dalawa. Gusto ko maging masaya ka anak, kaya hahayaan na kita magdesisyon para sa sarili mo. Pagkatapos, kay Gabriel naman ito bumaling. I deeply apologize, Gabriel. Pero simula ngayon, mas uunahin ko na ang kaligayahan ng anak ko. Siya na magdedesisyon kung matutuloy ba ang kasal. At kung naman ang maging desisyon niya, yun ang susundin namin. Daddy, hindi makapaniwalang sambit ni Bianca. Pakiramdam niya ibubuhos na naman luha niya nang dahil sa labis na kasiyahan. Hindi niya akalang dadating ang araw na to. Ang araw kung saan tuloy na siya matatanggap ng kanyang mga magulang. Ang akala niya ay habang buhay na siya magiging sunod-sunuran sa kanyang mga magulang. Ang akala niya ay hanggang sa panaginip na lamang ito mangyayari. But it is now happening, and happy is an understatement to describe what she is feeling right now. Nang magsalita si Gabriel, saka lamang niya na ibaling ang tingin dito. Nagkasalubong ang kanilang mga tingin. He gave her a gentle smile, then he looked back at her father. I understand, Mr. Tuwazon. Kung ano man ang magiging desisyon ng anak ninyo, ay igagalang ko. Saad nito? Maraming salamat, iho. Nakangiting sagot naman ng kanyang ama. Lumayo na siya sa kanyang ina at nilapitan ng kanyang ama. Umupo si Bianca sa gilid ng kama na kinahihiga nito at ginagapang isang kamay nito. She looked at her father's eyes. Dad, hindi po kayo naging masamang magulang sa akin. Maaring may mga naging pagkukulang kayo o mga pagkakamali. But that doesn't mean that you are not a good father to me. Kagaya nga po na sinabi ninyo, nung bago ko maglayas, gusto niyo lang na mapabuti ako. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ng ama. You and mommy have given me everything. Sobra-sobra pa nga kung tutuusin. I admit, minsan naiinis ako. Nagtatampot na lulungkot kasi palagi kayong busy. Kasi pakiramdam ko hindi ako mahalala sa inyo. Ngunit ni minsan ay hindi ko inisip na masama kayo magulang. Naiintindihan ko kayo. Para din naman sa akin ang ginagawa nyo, hindi ba? If there is someone who should be apologizing, it's me. I apologize for being stubborn. I apologize for not understanding you. And I apologize for all the trouble that I caused you, Mom, and our company. Madamdaming saad niya. Anak, kung bibigyan ako ng pangalawang buhay at papipiliin ako kung sino gusto ko mga magulang, I would still gladly choose you and Mom as my parents. Because for me, you and Mommy, nakangiting sinulyapan niya ang ina na tahimik na lumuluha. We'll always be the best parents ever, she genuinely said. Hindi na rin napigilan ng kanyang ama ang sarili nito at tulad ng kanyang ina ay napaluhan na rin ito. She chuckled a little bago niya niyakap ang ama. Niyakap naman siya nito pabalik, saka nito hinalikan ng tuktok ng kanyang ulo. I love you, anak, her dad sweetly whispered in her ear. I love you too, Dad. You and Mom, she answered saka muling sinilyapan ng ina na lumuluha pa rin. Ilang minuto rin siyang yakap-yakap ng kanyang ama bago siya humiwalay dito. Bahagya siyang lumayo rito. And about the wedding? Pinaglipat-lipat niya muna ang tingin sa kanyang mga magulang. Saka siya huminga ng malalim at nagpatuloy sa pagsasalita. Itutuloy ko ang kasal. I want to marry Gabriel. Kitang-kita ni Bianca ang gulat sa mukha ng kanyang ina habang naguguluhan naman ang kanyang ama. Nang makabawi sa pagkagulat, nagsalita ng kanyang ina. Anak, kung sinasabi mo lang yan dahil... Kung ay naakala po ninyo na sinasabi ko lang to dahil ayokong sumama ang loob nyo, then nagkakamali po kayo. Kaagad niyang putol sa sasabihin ng ina. Binalingan ni Bianca si Gabriel, nahalata din ang gulat sa mukha. Tila hindi nito inaasahan na sasabihin niya ito nang ganito kaagad. Inilahad niya ang isa niyang kamay sa binata, urging him na lumapit sa kanya. Gulat pa rin at dahan-dahan namang lumapit sa kanya si Gabriel. At nang tuloy na ito makalapit sa kanya, kinuha niya ang isang kamay nito at mahigpit yung hinawakan. Without taking her eyes off of her parents, as she started telling them the truth. I want the both of you to know that I am marrying Gabriel because you wanted me to, or because of the merging of our companies. Gusto kong malaman yung gusto ko siyang pakasalan dahil... She paused a little, then she looked at Gabriel lovingly. Dahil mahal ko siya, and that he is the man that I wanted to spend the rest of my life with. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay nito, and then he told him, I love you, she said lovingly and genuinely. Gabriel was not able to answer her immediately. Gulat pa rin ito at tila hindi nito alam ang sasabihin. And just when he was about to answer her, saka naman nagsalita ang kanyang ama, dahilan upang maibaling muli nila ang kanilang atensyon dito. Pwede pang ipaliwanag yung muna sa amin na nangyayari?
Naguguluhan pa ring tanong nito sa kanila. Well, I will let Gabriel explain everything, Dad. Sagot niya sa ama saka nakangisi na muling tumingin kay Gabriel na biglang kinabahan. Naging sentro ng atensyon si Gabriel. Kitang-kita niyang pamamawis ng noon nito at ramdam niya rin ang pamamasa ng paligid ng hawak nito. Gustong-gusto niyang matawa sa reaksyon nito pero pilit niyang pinigilan ang sarili. Ito ang unang beses na nakita niyang kinabahan ng binata and she never thought that this would be so funny. Mr. Anderson? Pagkuha ng kanyang ama sa atensyon ni Gabriel. Bahagya pang napaigdad si Gabriel sa ginawang pagtawag ng kanyang ama rito. And that just made her want to laugh even more. Come on, sweetheart. Show them that you are worthy to be my man. Bulong niya rito. As much as she enjoys seeing him getting nervous, kailangan niya muna magpigil. Importante ito para sa kanya at kay Gabriel. She wants her parents' blessings and she knew it won't be that easy, lalo na para kay Gabriel. Kapag nalaman na ng kanyang mga magulang ang ginawa nito sa kanya, nilingon siya ni Gabriel. Napalunok pa ito but she just gave him an encouraging smile. Huminga muna ng malalim si Gabriel at nang ibalik nito ang tingin nito sa kanyang mga magulang, may seryosong ekspresyon na ito sa mukha as she started telling her parents everything they need to know. Natapos sabihin ni Gabriel ang lahat, napuno ng katahimikan ang buong kwarto, making Gabriel and her nervous. Her mother was speechless. Hindi nito alam ang sasabihin and her mouth was just hanging in pure shock. Ngunit nang mapatingin siya sa kanyang ama, ganoon na lamang kabang nadama niya. Hindi niya mabasa kung anong iniisip nito. You know that I can send you to jail for that, Mr. Anderson, don't you? Mapanganib ang boses na saad ng kanyang ama. I know, sir. Mabilis namang tugon ni Gabriel. I didn't know you are capable of this, Gabriel. I am disappointed. Very disappointed. Ngayon, napakatalim na ng boses ng kanyang ama. Ibinuka niya ang bibig at akmang sasabat siya when her mother gave her a signal to keep her mouth shut. Kinakabahan at nag-aalalaman, pinili niyang sundin ng ina. Ang tanging ginawa na lamang niya ay lalo pang higpitan ang pagkakahawak sa kamay ni Gabriel, letting him know that she is just right beside him and that she will support him no matter what happens. We have been looking for my daughter for weeks now. Akala namin kung ano nangyayari sa kanya. Yun pala nasa iyo lang siya at you did not even bother to inform me. I know what I did was wrong, sir, and that is why I am here to ask for your forgiveness. Gusto ko malaman ninyo na mahal ko ang anak ninyo and I'm willing to do everything and anything for her. Sagot naman ni Gabriel and this time, there was no hint of nervousness in his voice anymore. Biglang nagliwanag ang mukha ng kanyang ama matapos marinig ang sinabi ni Gabriel. Ngunit tila hindi yun maganda dahilan upang tumindi pa ang kabang nadarama ni Bianca. You are willing to do everything and anything you say? Anang kanyang ama. Mabilis namang sumagot si Gabriel. Yes, sir. Biglang umisi ang kanyang ama para saka bumaling ang tingin nito sa kanya. Bianca, bakit di ka muna umuwi? Biglang saad nito. Po? But dad, I'll call our driver. Umuwi ka muna. Anito bago nito ibinalik ang tingin kay Gabriel. Maiiwan muna dito si Mr. Anderson for we have a lot of things to discuss. Mapanganib na saad ng kanyang ama. Oh God, I have a bad feeling about this. Samantala, naiiritang sinara ni Alex sa magazine na kanyang binabasa at tingala si Bianca. Bianca, when will you stop doing that? He asked. His voice is full of irritation. Kanina papalakad-lakad si Bianca sa harapan ni Alex. Nasa mukha ng dalaga ang pag-alala habang nakatingin nito sa hawak nitong cellphone. She can't calm down and she can't help but start overthinking things, so she decided to pay Alex a visit para kahit papaano kumalma naman siya na tila hindi naman naging epektibo dahil hindi pa rin siya mapakali. I can't calm down, Lex. It's been 3 days since I last saw him and contacted him. Hanggang hindi pa rin siya nagpapakita sa akin. Kahit tawag o text man lang, wala. Sagot ni Bianca sa kaibigan. Yes, it's been 3 days since the last time Gabriel contacted him. Pagkatapos ng pag-aamin nila sa kanyang mga magulang at nang pauwin siya ng kanyang ama, hindi na niya nakita o nakausap pa si Gabriel. Sinubukan na niyang puntahan ito sa kumpanya nito, ngunit ang sabi ng sekretarya nito, hindi raw ito pumapasok. Nagtanong na rin siya sa sekretarya nito kung anong address ng binata, pero pinuntahan niya ito sa bahay. Ay wala rin daw dito. At 2 araw nang hindi umuwi. Anang guard na nagbabantay sa bahay nito. Labis na siyang nag-aalala dito. Sinubukan na niyang tanungin ng mga magulang niya, lalo na ang kanyang ama, ngunit nagkibit balikat lamang ito. At sinabing wala raw itong alam kung nasaan si Gabriel.
but she knew that her father has got something to do with it. Gabriel not seeing her and contacting her. Baka naman busy lang. You two have stayed in that island for almost a month, kaya malamang maraming naiwan na trabaho yun sa kumpanya niya. Also, isn't he the one who is managing your father's company for the meantime? Sagot naman ito sa kanya. Naikwento niya kay Alex ang lahat, mula sa kung paano siya kinuha ni Gabriel at nilala sa pribadong isla na pagmamayari nito, hanggang sa kung paano magsimula umusbong ang pagmamahal niya sa binata. Alam na rin ito sa Gabriel ang gustong ipakasal sa kanya ng kanyang mga magulang. She even got an earful from Alex. Labis daw itong nag-alala sa kanya at halos nalibot na raw nito ang buong Metro Manila kakahanap sa kanya. Gusto rin daw nito makilala at makausap si Gabriel na malabo pang mangyari sa ngayon sapagkat hindi pa nga nagpapakita ang lalaki sa kanya. No, that can't be. Hindi ganun si Gabriel. No matter how busy he is, he will definitely call me. Kontra naman niya kay Alex. Saka siyang umupo sa tabi nito. I am sure that Daddy has something to do with this. Ayaw niya lang sabihin sa akin. Pagpapatuloy niya, binuklat muli ni Alex ang hawak na magazine at ibinalik ang tingin doon. Then ask your father. Sagot nito sa kanya. I told you, I already did. Pero sabi niya hindi niya daw alam kung nasan si Gabriel. Then ask his relatives or friends. They might know kung nasan ang fiancé mo. He only has his brother and his friends, and I don't even know how to contact any of them. Bumuntong hindi nga siya sa kasamanda sa sofa na kanilang kinauupuan ni Alex. Ngunit mabilis pa rin siyang tumuwid ng upo when she remembered something. Should I report this to the police? I-report ko na kaya siya as missing? Quit overreacting, Bianca. Mabilis na putol ni Alex sa sinasabi niya. Overreacting? Alex has been missing for 3 days. And what if he's not missing? Paano kung may importante lang siyang kinakailangan gawin and he forgot to tell you? You are just overthinking. But Alex... Hindi na natapos si Bianca ang pagkontra niya sa sinabi ng kaibigan na biglang mag-ring ang cellphone niya. Agad-agad niyang tinignan kung sino tumatawag at nang makita si Gabriel iyon, kaagad niyang sinagot ang tawag. Hello, Gabriel? She said. Hey, sweetheart, miss me? Anang binata mula sa kabilang linya. And the moment she heard Gabriel's voice, hindi na niya napigilan pa ang emosyon niya and she started crying. Where the hell have you been? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo? You don't reply to my texts and you're not even answering my calls. What happened to you? Galit na may halong pag-aalala niyang saad habang patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha. Narinig niya mahinang tawa nito mula sa kabilang linya na bahagya niyang ikinainis. She violently wiped her tears away. And you still have the nerve to laugh? You don't know how worried I was. Hindi mo lang inisip ko ano mararamdaman ko. Bianca. Mahinang sambit ito sa pangalan niya. That made her stop talking and made her heart flutter a little. For goodness sake, heart, hindi itong oras para kiligin ka. You should be mad. Huwag kang marupok. Pipini niyang panapangaral sa sarili. Kanina lamang ay nag-aalat na iinis siya rito. Pero isang sambit lamang ito sa pangalan niya, agad-agad naglaho ang pag-aalala at inis niya. At sa halip ay napalitan iyon ng kilig. Lihim niyang minura ang kanyang sarili. Bakit ba napakarupok at napakahina niya pagdating kay Gabriel? Bianca. Muling sambit nito sa pangalan niya. Mahina pa rin ang boses ito. Gabriel's voice sounded so weak dahilan para magtaka siya. It is not his usual voice, she thought. Bianca. Pag-ulit nito. Kumarot ang kanyang noo. What is it? May problema ka ba? Sa isang iglap, bigla na namang bumalik ang pag-aalala niya. Talagang may kakaiba sa boses ito. May nangyari ba talaga sa'yo? May ginawa ba si Daddy sa'yo? Tell me. Muli hindi ang narinig ang pagtawa nito mula sa kabilang linya. Sweetheart, ano namang magagawa sa akin ng Daddy mo? He is in the hospital, remember? And before I answer your questions, can you tell me first kung nasan ka ngayon? Nasa bahay ninyo ako ngayon but one of your maids told me that you went out to meet a friend. Sweetheart, I wanna see you right now, so mind telling me where you are? I'll come and see you. Rinig na rinig ni Bianca ang lang pagbilis ng tibok ng kanyang puso dahil sa sinabi nito. She suddenly felt excited at the thought of seeing Gabriel again. Mabilis siyang tumayo na bahagyang ikinagulat ni Alex. You don't have to. Ako na ang pupunta sa'yo. Sagot niya rito sa kaniya tinapos ang tawag. Alex called her several times pero ni isang beses ay hindi niya ito nilingon. She did not even answer him. Patuloy lamang siya sa paglalakad hanggang sa tuloy na siya makalabas sa bahay ng kaibigan. Kaagad niyang tinungo ang kotseng dala niya at dali-daling pinaandar iyon.
A smile suddenly appeared in her lips. She can't contain the excitement she is feeling, and at the same time, she felt relieved. But she's not gonna make sure na matatanong ito kung sino tananggaling at kung ano ang pinagkakabalahan nito na hindi man lang siya nito nagawang tawagan. Nang malapit na siya sa kanilang bahay, kagad niyang namata ng isang kotse na nakapark sa labas ng gate ng kanilang bahay. At sa unahan ng kotse, naroon nakasandal si Gabriel. Nang malapit na siya sa kotse nito, kanya nang pinatay ang kanyang kotse. Saka siya nagmamadaling umibes ng kanyang sasakyan at patakbong nilapitan si Gabriel. Gabriel! Tawag niya rito. At saktong paglingon sa kanya ng binata, siyang talon niya payakap dito. Her arms around his neck. Gabriel flinched a little pero hindi na iyon nagawang pansinin pa ni Bianca. She just hugged Gabriel tightly like she is holding her for dear life. Dahil sa gulat, hindi kaagad nakapag-react si Gabriel. But just after a couple of seconds, nagawa na rin siyang yakapin ng binata pabalik. Nang maramdaman na niya ang yakap nito, lalo pang humigpit ang pagkakayakap niya sa binata. Bianca, sweetheart, I know you miss me but you're already choking me. Reklamo ni Gabriel. But Bianca did not even budge. She acted like she did not hear anything. Sa halip, lalo pa niyang higpitan ang yakap niya rito. Bianca, muling tawag dito sa kanya and this time, ramdam na niya ang pagbigat ng hininga nito. So as much as he wanted to choke him even more, ay binitawan niya ito. Nang magkaharap sila, binigyan niya matatrim na tingin ang nobyo na marahang hinihimas ang leeg. Sweetheart, did you really miss me? Bakit parang gusto mo na akong patayin? Reklamo nito habang nakangiwi. While biting her lower lip in pure annoyance, binigyan niya na may kalakasang suntok sa dibdib ang nobyo na ikinadaing nito. Damn! Gabriel said in a way like he is truly hurt. Stop overreacting, and besides, you deserve that. Actually, you deserve more than that. Pagkatapos mo akong pag-alalahanin ng sobra-sobra, muntik na nga kitang i-report as a missing person sa mga pulis eh. Hindi ko alam kung saan lupalop ka nagpunta. You did not even tell me anything. Kapag naman tinatawagan kita, hindi ka sumasagot. Pag tinetext kita, hindi ka rin nagre-reply. Saan ka ba talaga nanggaling, ha? Sunod-sunod niyang tanong kay Gabriel. She looked at Gabriel's face and kitang-kita niya ang pagdadalawang isip sa mukha nito. He is hiding something from me, she thought. Sweetheart, can we just... Wag na wag mo akong susubukan na ibahin ang usapan, Gabriel. I want you to give an honest answer. Mariin niyang saad. Gabriel went silent for a minute. Hindi niya alam kung anong tumatakbo sa isipan nito. Ngunit isa lang ang sigurado siya. Sigurado siyang may tinatago ito sa kanya and that has something to do with him not contacting her for 3 days. Matapos ang 1 minuto ay bumuntong hininga ito. Gabriel was about to answer her nang biglang may isang kotse ang tumigil sa kanilang tabi na siyang nakakuha ng kanilang atensyon. Sabay nilang nalingon ng kotse nang bumukas ang pinto ng driver's seat niyon at nilawa ang kapatid ni Gabriel na si Albert. He looked so mad while looking at his brother. Kuya, what the hell has gotten into that sick head of yours? At umalis ka kagad sa ospital nang hindi man lang nagsasabi sa akin. Galit na saan nito na nagpakunot sa noo ni Bianca. Sigurado siyang narinig niya ang salitang ospital mula sa bibig ni Albert. Didn't the doctors already told you not to do unnecessary? Ngunit hindi na natapos. Panambinata ang gusto nitong sabihin. Nang sa wakas, mapansin na nito si Bianca na nakataas ang kilay habang nakatingin sa kanya. Bianca! Gulat na saad nito. Hi! Anito habang nakangiwi at nakatingin kay Bianca na nakakunot ang noo. Did I hear it right? You just mentioned hospital and doctor, right? Nagtataka niyang tanong. Ano kasi, Bianca? Ani Albert. Mula kay Albert, ibinalik ni Bianca ang tingin kay Gabriel. Ngunit nagiwas lamang ito ng tingin na ikinataas ng kanyang kilay. Base sa reaksyon nito, alam na niyang maitinatago talaga ito sa kanya. At base na rin sa reaksyon ng kapatid nito, mukhang may alam din ito sa sekretong gustong itago ni Gabriel mula sa kanya. Gabriel! Sambit niya sa pano nito, gamit ang matalim niyang boses. Kitang-kita niya kung paano napalunok si Gabriel ng ilang beses bago nito ibinalik ang tingin sa kanya. At oras na magtagpo ang kanilang mga mata, binigyan siya ng isang ngiti ni Gabriel. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabanda, like she is telling him not to lie to her. Care to tell me what your brother is talking about? She asked in a dangerous tone that made Gabriel gulp again. What? Ginawa ni Daddy yun? Bulalas ni Bianca matapos sabihin sa kanya ni Gabriel ang dahilan ng pagkawala nito ng 3 araw. Pagkatapos sa mga narinig niya mula kay Albert,
Halos kalad ka rin na niya si Gabriel papasok sa bahay at sa kwarto niya. Gusto niya rin sanang isama si Albert pero mabilis itong nakaalis. Ayaw daw nitong makisali sa away nila. So here they are right now inside her room, sitting beside each other on the edge of her bed. Katatapos lamang sabihin ni Gabriel sa kanya ang lahat at di siya makapaniwala sa mga sinabi nito. Her father asked some of his guys to beat Gabriel at base sa nakikita niya sa katawan nito, mukha talagang grabe naging pamabugbog ng mga ito sa nobyo niya. They really beat him up into a pulp to the point that Gabriel even got hospitalized. At talaga, sinigurado ng mga ito na mapupuruhan ang mukha ni Gabriel. Marahil ay upang hindi niya malaman ang ginawa ng mga ito at ng kanyang ama. How could he do this? Akala ko ba okay na kami tapos itong ginawa niya? Bianca, I'm fine. Galit siyang tumayo mula sa pagkakaupo. Sa dulo ng kanyang kama katabi si Gabriel. You're fine? Look at your body. Is that what you call fine? You, being hospitalized for 2 days is fine? Galit niyang saad. She is furious. Hindi niya akalaing magagawa ito ng ama niya. She knew that her father is some kind of a jerk and tyrant. Ngunit ni minsan ay hindi niya inakalang magagawa nitong manakit ng ibang tao. Bumuntong hininga si Gabriel. Saka kinuhang isa niyang kamay. Tiningala siya nito. Sweetheart, don't be mad at your father. Intindihin na lang natin siya. He is mad at what I did to you kaya niya nagawa ito sa akin. And honestly, I think I deserve this. I mean, come to think of it, the reason why they got into an accident ay dahil sa paghahanap nila sa'yo. But they weren't able to find you kasi kinuha kita at tinago kita. Kaya kung tutuusin, ako naman talaga ang punot dulo ng aksidenteng nangyari sa kanila. Also, talagang hindi niya nagustuhan ang ginawa kong pagkidnap sa'yo. Nakangiwi nitong sagot sa kanya. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yon para gawin niya yun sa'yo. He knew that I am in love with you. At alam niyang masasaktan din ako kapag nasaktan ka. Nagingit-git pa rin sa galit na sagot ni Bianca kay Gabriel. Muling bumuntong hininga si Gabriel. Saka siya nito marahang hinila. Then he encircled his arms around her waist. His chin is on her stomach habang nakatingala ito sa kanya. Bianca, he is a father. Your father. At kahit sinong ama talaga manggagalaiti kapag ginawa sa anak nila ang ginawa ko sa'yo. Kaya naiintindihan ko ang daddy mo. I know that what I did was wrong. Buti na nga lang pinabugbog niya lang ako at hindi niya ako pinakulong. He can sue me for kidnapping you and for doing those things without your consent, you know? Anito na may malungkot na ngiti sa labi. She did not say anything at tinignan lamang niya mukha ni Gabriel. Naiintindihan niya ang gustong sabihin nito and she really wanted to understand her father. Pero sa tuwing nakikita niya mga pasa sa katawan ni Gabriel, hindi niya mapigilang bumangon ng galit sa puso niya sa ginawa ng kanyang ama. Bianca, sweetheart, come on. Gabriel said in a pleading way as he started raining kisses on her stomach. Just let this slide, okay? Besides, baka mas lalo na magalit ang daddy mo sa akin kapag kinumpronta mo siya. Baka hindi ka na niya ipakasal sa akin. And I don't want that to happen, so please, sweetheart, let's just forget about this, okay? He said as he tightened his arms around her waist. She blew a loud breath and caressed Gabriel's hair. Wala pa rin itong nakukuhang sagot mula sa kanya. She knew how much Gabriel wanted to get their father's approval, but what her father did is unacceptable for her. But then, ayaw naman niyang pag-alalahanin pa si Gabriel. She will make sure that they will get her father's approval, but at the same time, she will also make it clear to her father na hindi na niya hahayaan pang saktan nito ang lalaking mahal niya at pakakasalan niya. Abala si Gabriel sa pagpirma ng mga papeles na nakatambak sa opisina niya. Halos 1 linggo din kasi siyang hindi nakapasok. Pagkatapos niya kasi makipagkita kay Bianca, pinili niya muna makasama ito ng ilang araw sapagkat talagang na-miss niya na ito, kaya naman tambak talaga mga trabahong gagawin niya. Ayaw niya pa nga sanang pumasok, kung hindi lang siya pinilit ni Bianca pumasok. He was in the middle of reading some documents nang bigla na lamang bumukas ang pintuan ng kanyang opisina. At pumasok ang isang hindi niya inaasahang bisita, si Tiffany, at kasunod nito ang humahangos ang sekretarya na si Venus. Pasensya na po, sir. Sinabihan ko naman po si Ma'am Tiffany na ayaw po muna niya magpa-istorbo pero nagpumilit pa rin po siya. Oh, please, ani Tiffany as she rolled her eyes. Gabriel can clearly see impatience in the woman's face. I don't need anybody's permission just to come here, especially from a mere secretary like you. Napayuko ang kanyang sekretarya. Kitang-kita niyang pagkapahiya sa mukha nito. He sighed. You may leave now, Venus, he said. Tumango naman ang kanyang sekretarya sa kahit lumabas sa kanyang opisina na nakayuko. Ngumisi naman si Tiffany.
Tila natuwa ito sa ginawa niyang pagpapaalis sa kanyang sekretarya. Nang tuluyan na makalabas si Vino sa kanyang opisina, muling nagsalita si Tiffany. Gosh, Gabriel, I really hate that secretary of yours. Ilang beses ko na kasing sinabi sa'yo na palitan mo na siya. You know what? I can give you recommendation. What do you want, Tiffany? Pagputol niya sa mga sinasabi ng babae as he went back on reading and signing the documents on his desk. Wow, really? Yan talagang isasalubong mo sa akin. In case you forgot, Gabriel, you suddenly disappeared without telling me, and I think I deserve an explanation for that. I don't think I have the need to explain to you. Whatever I do is none of your business, Tiffany. Are you for real? Hindi makapaniwalang saad ni Tiffany. Sandaling itinigil ni Gabriel ang ginagawa at tiningnan si Tiffany. I thought I already made it clear to you that what we have is already over. So why are you still here and pestering me? Kitang-kita niya kung paano kumuyom ang mga kamao ni Tiffany. Indikasyon na sobrang itong hindi nagustuhan ang sinabi niya. He knows that it sounded harsh and rude, ngunit wala siyang balak na bawiin ang sinabi niya. Kung ito ang paraan upang tigilan na siya ni Tiffany, then he will do it. Kung hindi lamang siya baliw na baliw kay Bianca, maybe, just maybe he would take a chance on Tiffany. Maganda naman ito. Sexy, elegante, matalino at galing sa prominenteng pamilya, which is very convenient for him. But then again, it is Bianca that he loves. It is Bianca that he wanted to be with for the rest of his life. Hindi niya ito ipagpapalit sa kahit na sino. And speaking of Bianca, bigla niya itong namiss at the same time, nag-alala din siya dito. Bago kasi siya umalis at pumasok sa kanyang kumpanya, sinabi na ni Bianca sa kanya na aaminin na ito kay Roxy ang totoo. And that really made him happy. Yes, he is happy na sasabihin na ni Bianca ang totoo kay Roxy. Ngunit hindi niya rin maiwasan na makaramdam ng guilt. Alam niya at nakikita naman niya kung gaano kamahal ni Roxy si Bianca, pero ayaw naman niyang isuko na lang si Bianca ng ganun. He has done so much para lang mapa sa kanyang dalaga, at ngayong mahal na siya nito, hindi na niya hahayaang mawala pa ito sa kanya. Gabriel? Gabriel! Biglang sigaw ni Tiffany dahilan para maibalik niya ang atensyon sa babae. Tiffany is gritting her teeth in annoyance. Nakakuyom pa rin ang mga kamuon nito at naniningkit ang mga mata. I already told you this and I am telling you this again. Wala kang mapapala sa akin, Tiffany. Kahit ano pang gawin mo, hindi ko pa makakayang mahalin ka. Isa pa, I am getting married to the one that I love. So please, leave me alone at wag mo na akong guguluhin pa. He coldly told her saka siya bumalik ulit sa kanyang ginagawa. You can't do this to me. You can't just throw me away, Gabriel. You can't. I can, Tiffany. I am telling you, I can. And with his sharp stare, he looked up and stared at the woman's eyes and said, Huwag mong hintayin na maubos ang pasensya ko, Tiffany. May pagbabanta sa kanyang boses at tila nakuha naman niya ni Tiffany dahil nakita niya kung paano ito lumunok nang dahil sa kaba at takot. Ilang beses din itong lumunok ng paulit-ulit bago ito nagsalitang muli. We are not yet done, Gabriel. We're not yet done. She said sa kanya ito tinalikuran at lumakad na paalis. Bumuntong hininga si Gabriel. Hindi na niya alam kung ano pang gagawin niya para tigilan na siya ng dalaga. Nang tuluyan na makalabas ng kanyang opisina si Tiffany, bumalik na siya sa ginagawa niya. Pero ilang minuto pa lamang simula nang umalis si Tiffany, may pumasok na naman sa kanyang opisina. Handa na sana siyang sigawan ito nang bigla na lamang siyang inambahan ng yakap. That made surprise the hell out of him. Nang isa sa 6 na lalaki ang pumasok ng kanyang opisina, it was no other than Charlie, one of his lunatic friends. What the hell? Get off me! Sigaw niya kay Charlie sa kanya itong buong lakas at tinulak. Sumimangot naman ang kaibigan. To naman, namiss lang kita eh. Ako ba, hindi mo ba ako namiss? Charlie asked while still pouting and trying to act cute right in front of him. That really pissed him off. Ayusin mo nga yung uso mo. Mukha kang gago. Nawawala naman ng pasensya na sagot niya rito. Lalo namang sumimangot sa Charlie. Grabe ka talaga sa akin. Pasalamat ka, mahal kita. Pakis nga. Anito sa kahit lumapit sa kanya at ngumuso. Ngunit tinulak lamang niya mukha niya. Hindi ka ba nandidiri sa pinaggago at pinagsasabi mo? Kilabutan ka nga, Charlie. Nakangiwing sabi niya ngunit tinawanan lamang siya ni Charlie. Tigilan mo na nga si Kuya, Charlie. Tingnan mo nga, oh. Pulang-pula na mukha niya. Konti na lang magsusuper saiyan na yan. Sabi naman ni Albert na sinabayan pa ng malakas na tawa. OMG! Ikaw ba si San Goku? Ani Charlie at umarteng tila ba gulat na gulat ito.
For God's sake, Charlie, stop doing that. You're grossing me out. Nakangiwing sabi naman ni Rex. Para namang hindi ka na nasanay sa gagong yan. Tsaka hayaan mo na. Alam naman natin na may lihim talagang pagtingin yan kay Gabriel. Kaya ganyan na lang yan kung asarin at kulitin si Gabriel. Nakangising sabi naman ng kakambal ni Rex na si Roy. Charlie faked a gasp. Oh my God! Paano yun nalaman? Anito. Ipapapatay na talaga kitang hayop ka kapag di ka pa tumigil. Naubusan na ng pasensya na saad ni Kenneth. Sabihin mo lang pare kung kailangan mo ng tulong. I am more than glad to help you in killing this asshole. Walang kangiting-iting sabi naman ni Enzo. Napailing na lamang si Gabriel sa pinagsasabi ng baliw niyang mga kaibigan. Mabuti na lamang at nasanay na siya sa mga ito, lalo na sa kabaliwan at kagaguhan ni Charlie. Charlie, Kenneth, Enzo, and the twins, Rex and Roy, were his best friends since college. At dahil palaging tumatambay yung mga ito sa bahay nila, naging kasama na din sa barkada nila ang kapatid niyang si Albert. So, anong ginagawa niyo dito? Wala ba kayong mga trabaho at akong ginugulo niyo? Tanong niya sa mga kaibigan bago siya magpatuloy sa kanyang trabaho. Komportable namang umupo ang lima niyang kaibigan at ang kapatid niyang si Albert sa mga sofa na nasa loob ng opisina niya. Wala lang, makikibalita lang sana kami. Sagot ni Enzo sa tanong niya. Makikichismis lang pala kayo. Kalalaki yung taong chismoso nyo. Chismoso agad? Hindi ba pwedeng concern lang kami? Baka kasi kung ano ng kagaguhan ang pinagkagagawa mo. Sagot naman ni Roy. Kamusta na nga pala kayo ni Bianca? Tuloy pa ba ang kasal? Tanong ni Charlie. Napatigil si Gabriel sa ginagawa at kaagad siyang napangiti nang marinig niya ang pagbanggit ni Charlie, ang pangalan ng babae kanyang minamahal. Yes, matutuloy ang kasal. Nagkaamin na kami at ngayon na mag-uusap na sila ng girlfriend niya. She is breaking up with her girlfriend. He answered casually. Paano mo nagawa yun? Baka naman pinagbantaan mo kaya napilitan siyang sabihin sa'yo na mahal ka rin niya. Nakangising sabi naman ni Kenneth. Baliw. Sagot niya kay Kenneth na kinatawa lamang nito. So, anong susunod kuya? Albert asked. Pagkatapos ng lahat ng problema namin ni Bianca, aasikasuhin namin ang kasal naming dalawa. Aniya, and he can't help but widen his smile even more as he mentioned the word kasal. He really can't wait to tie the knot with the woman he loves. Iba talaga kapag in love. Pailing-iling na sabi ni Charlie. Papunta na si Bianca sa kondo ni Roxy. Plano niyang sabihin sa nobya ang totoo. Ayaw na niyang magsinungaling pa rito. Ayaw na niyang lokohin pa ito. Nang makarating siya sa condo unit ni Roxy, kaagad siyang kumatok. At ilang minuto lamang, pinagbuksan na siya ng pinto ni Roxy. Nang makita siya nito ay halos umabot sa mga tenga nito ang ngiti nito. Kaagad siya nitong hinila papasok sa loob ng kondo nito. At nang makapasok siya, saka siya nito niyakap ng napakahigpit. I miss you so much, babe. God, I miss you so much. Anito nang binitawan na siya nito. At nang akmang hahalikan siya ni Roxy, kaagad siyang umiwas na kinagulat naman ni Roxy. Babe, may problema ba? Kitang-kita niya ang pagtataka sa magandang mukha ng nobya. Nag-iwas siya ng tingin. Kumuyom rin ang kanyang kamao. Ang totoo ay kinakabahan siya at di niya alam kung anong sasabihin at kung anong mangyayari. Ngunit nakapagdesisyon na siya. She will settle this once and for all. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. At nang muli niyang buksan ang mga mata, ay tinitigan na niya si Roxy. We need to talk, Roxy. May kailangan akong sabihin sa'yo. She said while staring right into her eyes. Ano yun? Hindi na ba makakapaghintay yan, babe? Miss na kita eh. Halos isang buwan ka ring nawala. Alam mo bang halos mabaliw ko sa paghanap sa'yo? Tapos nang bumalik ka na, ang lamig-lamig naman ng pakikitungo mo sa akin. Dapat nga mag-explain ka pa sa akin kung bakit bigla ka nalang nawala. Pero makakapaghintay pa naman yun, hindi ba? At yung sasabihin mo, makakapaghintay din naman yan. Because for now, I just wanted to hug you, kiss you, and feel you. God knows how much I miss you, Bianca. Roxy said habang hinahaplos-haplos ito ang kanyang kaliwang pisngi. Kung dati kinikilig siya kapag ginagawa to ni Roxy, ngayon wala na siyang maramdaman. And it only mean one thing, and that she is not in love with her anymore. Hindi na to makakapaghintay pa, Roxy. Kailangan mo na tong malaman. She told her ngunit hindi pa rin ito nakikinig at sa halip ay tinangkapan nitong halikan siya dahilan upang maitulak niya ito nang hindi sinasadya. Halatang nagulat si Roxy sa ginawa niya at maging siya nagulat din pero pinilit niyang hindi magpakita ng kahit na anong emosyon sa kanyang mukha. Kailangan niya maging matapang sa paningin nito dahil mas lalo lamang siya masasaktan
kapag pinatagal pa niya ang pagsisinungaling at pagluloko niya rito. At habang nakatitig sa dalaga, sinabi na niya ang dapat niyang sabihin. Muli siyang humugot ng napakalalim na hininga, and with her eyes closed, she said, "I am breaking up with you." Ilang minuto niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at nang buksan niya mga ito, nakita niya kung paano nag-uunahang tumulo ang mga luha ni Roxy na nagpasikip sa kanyang dibdib. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi. She can feel the guilt slowly enveloping her, dahilan upang tumulo na rin ang kanyang mga luha. I was already expecting this to happen, pero hindi ko inaasahang ganito pala kasakit kapag nangyari na. Roxy said na kanyang ikinagulat. What do you mean? Gulat na tanong niya. Narinig ko kayo ni Gabriel. Matagal ko nang alam, Bianca. Matagal ko nang alam na niloloko mo lang ako. Sagot nito sa kanya na may mapait na ngiti sa mga labi, habang patuloy pa rin ang pag-alpasan ng mga luha nito. How? Sa ospital. Sinundan kita nung pinuntahan mo mga magulang mo, at doon ko narinig ang lahat. Bakit, Bianca? Ano nagawa ko? May pagkukulang ba ako? Bakit? Paano mo ito nagawa sa akin? Sunod-sunod at pautal-utal na tanong nito sa kanya. Lumalakas na mga hikbi nito that it made her cry even more. Masakit. Nasasaktan siyang nakikita itong nasasaktan ng dahil sa kanya. Nasasaktan siyang makilala itong lumuha, lalo na siyang dahilan ng pagduha nito. Hindi ko sinasadyang mahulog ang loob ko kay Gabriel. I've tried, Roxy. I've tried to stop myself from falling in love with him. Pero wala eh. Wala nangyari. Tuluyan pa rin ako nahulog sa kanya. I swear, hindi ko gustong saktan ka pero... But before she could even finish talking, ganun lang ang gulat niya nang biglang hinablot ni Roxy ang vase na nasa gilid niya at init siya iyon sa dingding, dahilan upang magkalasog-lasog ang vase. Bullshit, Bianca! Nakatiim ang mga bagang na sigaw nito habang lumuluha pa rin. Hindi mo ako gustong saktan? Kung hindi mo ako gustong saktan, sana hindi mo minahal ang lalaking yun. Bakit ha? Anong ginawa niya sa'yo? Ginayuma ka ba niya? Magaling ba siya sa kama? Ano? Sabihin mo at hihigitan ko because God damn it! Mahal na mahal kita at di ko kaya mawala ka sa buhay ko. Tell me, Bianca, ano ba dapat kong gawin para wag mo akong hiwalayan? Sabihin mo at gagawin ko. Handa akong gawin ang lahat, Bianca. Just tell me. Roxy said and cried even harder as she fell down to her knees. Ramdam ni Bianca ang sakit at galit sa bawat iyak nito. Pareho at sabay na silang umiiyak. Sa una pa lamang ito na ang pinakaayaw niyang mangyari, ang masaktan si Roxy. Ngunit kahit anong sabihin at gawin niya, masasaktan niya pa rin to. Kahit anong dahilan pang sabihin niya, Roxy will always end up hurting. Kung kaya't pinakatatagan na lamang niya ang kanyang sarili. Lumuhod siya sa harapan nito, saka niya hinaplos sa magkabilang pisngi ng dalaga at dahan-dahang pinahid ang mga luha nito. Minahal kita, Roxy. Alam mo kung gaano kita kamahal pero kasi ngayon, iba na ang nararamdaman ko. Ayoko mang saktan ka pero ito ang mas tamang gawin. Ang saktan ako? Bianca, kung ayaw mo naman talaga sa akong saktan, please, ako na lang piliin mo. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Nagmamakaawa nitong Saad. At hindi ko na rin kayang mabuhay nang wala si Gabriel. I'm sorry, Roxy, but I am choosing Gabriel. Makakahanap ka rin ng iba. Your world does not only revolve around me. Marami ka pang makikilala so please, hayaan mo na ako. Pakawalan mo na ako. Ang sikip-sikip na ng dibdib niya. Halos hindi na rin siya makahinga sa kakaiyak, kaya naman huminga na muna siya ng malalim bago siya nagpatuloy sa pagsasalita. I love you, Roxy, pero hindi na kagaya ng pagmamahal mo sa akin. I'm sorry, Roxy. I am really sorry. She sincerely said bago siya tumayo at pinahid ang sarili niyang mga luha. She composed herself at tinayaan niyang umiyak si Roxy. Gusto na niyang umalis dahil hindi niya kinakaya pa ang sakit. Kung kaya tinalikuran niya ito at humakbang na siya palabas. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalabas sa condo ni Roxy, narinig nito muling nagsalita. Hindi ko hahayaang maging masaya kayo. Akin ka lang, Bianca, at walang pwedeng umangkin sa'yo. Roxy dangerously said na nakapagpatindig ng kanyang mga balahibo. Ngayong umamin na si Bianca kay Roxy. Ano ang gagawin ni Roxy para mabawi si Bianca? Maging isang malaking banta kaya si Roxy sa relasyon ni Bianca at Gabriel? Yan ang ating aabangan sa susunod nating kabanata.